Mamaya ho, bago Senator J. Vijercito, humingi tayo ng update sa PHIVOLCS, kaugnay sa update, no? Humingi tayo ng update tungkol sa kalagayan po ng Mount Mayon at gayon din ng Taal Volcano. Nasa, kung ito ba itataas na sa Alert Level 3 o nananatili sa Alert Level 2 itong Bulkang Mayon. Pagpasok na to, medyo nag-alboroto, no? Itong si Bulkang Mayon. So ayan, alamin natin mula sa Director ng PHIVOLCS, si Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, magandang hapon at Happy New Year po. Yes ma'am, Happy New Year and magandang hapon din po sa inyo. Sir, hingi kami ng update dito nga sa kondisyon o sitwasyon ng Mount Mayon at maging ng Taal Volcano. Ito bang Mount Mayon na nanatili ho sa Alert Level 2? Yes po, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon volcano since January 1. And for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng isang volcanic earthquake and 43 rockfall events. So itong rockfall events, ito yung reason kung bakit natin tinaas yung alert level from 1 to 2. Ano yung posibilidad na kailan siya posibleng itaas pa sa Alert Level 3? Well, tinitingnan natin to, hinihintay natin kapag dadami yung, mas dadami pa yung rockfall events, tapos magkakaroon na ng pyroclastic density currents, tapos kapag dumadami din yung paglindol, we may raise it to alert level 3. So, nandun, kapag Alert Level 3, possible na yung major eruption, sir? Yes, in fact, noong 2023, we raised it to alert level 3. Nagkaroon na ng eruption, yung tinatawag nating effusive eruption, yung slow release ng magma doon sa edifice ng vulkan. Hindi explosive, but it's a effusive eruption, like quiet eruption. So ano pong nangyayari ngayon sa surroundings ng Mount Mayon? Usually kapag medyo nag-aalburuto, maraming turista ang gustong makita. So safe po ba na pumunta ron at panoorin ang ikinikilos ng Mount Mayon sa mga panahong ito? For now, wala pa namang lumalabas na lava. So wala rin silang makikita. Second, bawal din namang pumasok inside the permanent danger zone, which is 6 kilometers. So may mga viewpoints lang naman, may mga areas kung saan kita pa rin nila yung Mayon from afar, but outside the 6-kilometer permanent danger zone. Pero right now, katulad ng sinabi ko, wala pa namang eruption. So safe na. Wala silang makikita. Okay. Pero ano pong info nyo? Merong mga gano'n na mga curious na mga turista na nandun ngayon na gustong tingnan yung kinikilos ng Mount Mayon? Well, even at alert level 0, marami naman talagang tumitingin sa Mayon kasi yung napakaganda, perfect yung cone, and may mga, again, gusto nila makakuha ng picture ng Mayon. So may mga turista talaga. And kapag sumasabog na, dumadami din yung turista kasi sa gabi nakikita nila yung lava. Pero ngayon, as I've said, walang lava na lumalabas, wala silang makikita. So may close monitoring ang PhilBox ngayon dito sa Mount Mayon, sir? Yes, that's right. We're 24/7 naman yung pagmamanman natin sa Mayon Volcano at iba pang mga bulkan natin. So wala pa hong mga residente na kinailangang i-evacuate? When we say i-evacuate natin, in principle, dapat yung i-evacuate natin yung outside the permanent danger zone, which is 6 kilometers. Kasi in theory, in practice dapat walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone. So kung meron man doon, kailangan talaga silang lumabas. Ano to, sir? Normal lang? Parang nadadalas itong pag-alboroto ng Mount Mayon o normal lang ito? Hindi naman nadadalas. The last time we had was in 2023 pa. Pero yun nga, ngayon nagpapakita naman siya ng pagiging restless. So sana hindi tumuloy. Kasi nga, again, 3 years ago, ang daming nag-evacuate, ang daming tumikas. So sana hindi na tumuloy. But again, the last time that we had an eruption was in 2023, and then previous to 2023, 2018, so around 5 years. And then 2014, so 4 years, and then 2006. Yun, medyo matagal-tagal yung interval, 2006 to 2014, that's 8 years.
So, how about ang Taal Volcano? Ano po, kalmado ba ito o ano rin, medyo may activity rin po? Ang Taal Volcano, nakapagtala tayo ng 25 volcanic earthquakes. Mhm. And yung sulfur dioxide na na-measure natin, mababa, nasa 78 tons per day lamang noong December 31. So right now, nasa alert level 1 yung Taal Volcano. Kumbaga, may unrest, parang unrest din, pero mild lang. Low level of unrest yung alert level 1. Sir, anuhin ko na lang, kasi on Monday, inaasahan natin na baka mapirmahan na ni Presidente yung 2026 budget. Under 2026 budget, marami po ba na mga, may na-allocate po ba sa inyo para mas ma-improve pa ang inyong kakayanan at mga equipment pagdating ho sa pagmomonitor ng mga volcano sa ating bansa? Yes, tumaas naman yung budget namin compared to 2025. And ang hinihintay talaga namin is yung FIVOX modernization kasi nga napirmahan na ito middle of last year. Pero hindi napondohan ng 2026 kasi nga yung budget preparation nasa early part of the year. So yung FIVOX modernization would be mababudgetan na siya by 2027. Ay, ganun. So, madidelay ho. Hindi naman kasi may budget pa rin naman tayo. In fact, yung sagaan natin nadagdagan. So nasa around 900 million yung budget natin. Pero with the FIVOX modernization, mapa-fast track natin yung pag-acquire ng mga instruments. Gaano po ba yung pondo na kailangan nyo para sa ganap na modernization? 7 billion yung yung naka-set aside for the FIVOX modernization, spread in 5 years. At mag-start pa ho yan next 2027, wala pa sa 2026 budget? Kasi yun nga, yung law was napirmahan middle of 2025. So yung budget preparation for 2026, nagsimula yan early of 2025. So hindi na ihabol? Hindi na ihabol kasi tapos na yung GAA na sinasabit ng executive department doon sa Congress. So kung magsisimula ng 2027, matatapos ito hanggang 2031, tama po ba? That's right in principle. So ano yung inaasahan natin? 2032. 32. So ano yung inaasahan natin in 2032 kapag ganap na naipatupad yung modernization? Well, madagdagan yung instrumento natin. Right now, for example, yung sa seismic network natin, yung seismometers, nasa 128 lamang tayo. But for the ideal number sa Pilipinas would be 300. So every year, dadagdagan tayo ng 4. So kung walang FIVOX modernization, kung 4 lang yung idadagdag natin every year, it would take more than 40 years bago makumpleto. Naku, good luck ho. Good to know na kung sabagay sayang, no? Kung naisama na, sana napondohan, sana na-start na ngayon 2026 pero hindi na ihabol. So, 2027 po pala mag-start yung 5-year na FIVOX Modernization Program. Yes, tama po kayo. Okay. Naku, on that note, marami pong salamat, Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Yan po mga kaibigan, mula sa FIVOX, Director Bacolcol.